Sa malayong bahagi ng lupain ay may isang baryo na ang pangalan ay Rasub. Tahimik ang baryong iyon at napapalibutan ng makakapal na kagubatan at matataas na punong kahoy. Sa umaga ay maririnig ang banayad na ihip ng hangin at ang huni ng mga ibon na tila nagbabantay sa katahimikan ng lugar. Ang mga tao sa Rasub ay payak ang pamumuhay. Sila ay mga magsasaka na gumigising bago sumikat ang araw at natutulog kapag ang gabi ay ganap ng lumalalim. Ang baryo ng Rasub ay matagal nang kilala sa mga kwento ng kababalaghan. May mga matatanda na nagsasabi na ang kagubatan sa likod ng baryo ay tirahan ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Marami ang nakarinig ng mga kwentong iyon, ngunit kakaunti ang tunay na nakakita. Dahil dito ang karamihan sa mga tao ay piniling huwag nang alamin ang katotohanan. Mas pinili nilang mamuhay ng tahimik at iwasan ang kagubatan kapag sumasapit ang dilim. Sa pinakadulo ng baryo ay nakatira ang isang binatang nagngangalang Mateo. Siya ay tahimik na tao at sanay sa hirap ng buhay. Maaga siyang naulila at lumaki sa pangangalaga ng kaniyang lola. Ang kaniyang lola ay isang matandang babae na maraming alam tungkol sa mga lumang kwento ng baryo. Madalas niyang sabihin kay Mateo na may mga lihim ang kagubatan na hindi dapat basta ginagambala. Lumaki si Mateo na may paggalang sa mga kwento ng kaniyang lola. Ngunit sa kaniyang puso ay may matinding pagnanais na malaman ang katotohanan tungkol sa kagubatan. Sa tuwing siya ay naglalakad papunta sa bukid ay napapatingin siya sa makapal na punong kahoy sa malayo. Para bang may tumatawag sa kaniya mula sa loob ng kagubatan. Isang araw ay napansin ng mga tao sa baryo ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga aso ay tahol ng tahol tuwing gabi. Ang mga manok ay tila natatakot at hindi mapakali. Ang mga matatanda ay nagkatinginan at nagsimulang magbulungan tungkol sa isang lumang kwento na matagal nang hindi binabanggit. Ayon sa kwento ng mga ninuno ay may isang nilalang na minsang nanirahan sa kagubatan ng Rasub. Ang nilalang na iyon ay hindi tao at hindi rin hayop. Siya ay tinatawag na Engkantong Unggoy. Sinasabing ito ay may katawan na parang tao ngunit may mukha at galaw na tulad ng unggoy. Matalino ang nilalang na iyon at kayang magtago sa dilim ng kagubatan. Hindi ito basta nagpapakita sa mga tao ngunit kapag nagpakita ito ay may dalang pagbabago sa kapalaran ng baryo. Maraming taon na ang lumipas mula nang huling marinig ang tungkol sa nilalang na iyon. Dahil dito ang karamihan sa mga tao ay naniwala na isa lamang itong kwento upang takutin ang mga bata. Ngunit nang magsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay sa baryo, ay unti-unting bumalik sa alaala ng mga matatanda ang lumang alamat. Isang gabi ay hindi makatulog si Mateo. Tahimik ang buong baryo ngunit may naririnig siyang kakaibang tunog mula sa malayo. Ang tunog ay nagmumula sa kagubatan. Ito ay hindi tulad ng huni ng ibon at hindi rin tulad ng iyak ng hayop. Ito ay parang isang mahinang sigaw na may halong lungkot at galit. Tumayo si Mateo at dahan-dahang lumabas ng kanilang bahay. Ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay malamig. Tumingin siya sa direksyon ng kagubatan at nakita niya ang isang anino na mabilis na gumalaw sa pagitan ng mga puno. Sandali lamang iyon ngunit sapat upang maramdaman niya ang kakaibang takot at pagtataka. Hindi siya makagalaw habang nakatingin sa dilim ng kagubatan. Ang kaniyang puso ay mabilis na tumitibok. Sa loob ng kaniyang isip ay bumalik ang mga kwento ng kaniyang lola tungkol sa Engkantong Unggoy. Hindi niya alam kung ang nakita niya ay bunga lamang ng imahinasyon o isang tunay na nilalang na matagal nang nawawala sa alaala ng baryo. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kaniyang pakiramdam. May isang presensya sa kagubatan na muling nagising. Habang siya ay nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay muling gumalaw ang anino sa malayo. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito. Ito ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking bato sa gilid ng kagubatan. Ang anyo nito ay kakaiba at hindi pangkaraniwan. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. At sa sandaling iyon ay napagtanto ni Mateo na ang alamat ng baryo ng Rasub ay maaaring hindi lamang kwento. Sa kaibuturan ng kagubatan ay may isang nilalang na matagal nang nagmamasid. Ang Engkantong Unggoy ay muling nagbalik. Ang baryo ng Rasub ay nagising kinabukasan na may kakaibang pakiramdam sa hangin. Tahimik ang umaga ngunit may mabigat na damdamin na tila nakabitin sa paligid ng buong lugar. Ang mga tao ay nagpunta sa kanilang mga bukid at gawain, ngunit marami sa kanila ang palihim na nagmamasid sa kagubatan na nakatayo sa gilid ng baryo. Si Mateo ay maagang nagising ngunit hindi niya nakalimutan ang kaniyang nakita noong gabi. Ang aninong gumalaw sa pagitan ng mga puno ay malinaw pa rin sa kaniyang isipan.
Ang liwanag ng mga mata nito ay tila nakaukit sa kaniyang alaala. Kahit na sumikat na, ang araw ay hindi pa rin nawawala ang pakiramdam na may nagbabantay mula sa malayo. Lumabas siya ng kanilang bahay at nakita niya ang kaniyang lola na nakaupo sa harap ng maliit na mesa na yari sa kahoy. Tahimik ang matanda at tila malalim ang iniisip habang nakatingin sa direksyon ng kagubatan. Napansin ni Mateo na kakaiba ang katahimikan ng kaniyang lola. Lumapit siya at tumayo sa tabi nito. Hindi sila nagsalita, ngunit pareho nilang tinitigan ang kagubatan sa malayo. Sa mga sandaling iyon ay tila may lihim na nauunawaan ang matanda na hindi pa alam ni Mateo. Ang araw ay unti-unting umangat sa langit at ang baryo ay nagsimulang maging abala. Ang mga magsasaka ay nagpunta sa kanilang mga palayan at ang mga kababaihan ay naglinis ng kanilang mga bakuran. Ngunit sa kabila ng karaniwang gawain ay may bulong-bulungan na kumakalat sa baryo. May mga nagsabi na may narinig silang kakaibang sigaw sa gabi. May ilan na nagsabing may nakita silang anino na tumalon sa bubong ng kamalig. May mga aso rin na tumahol ng malakas sa kalagitnaan ng gabi na para bang may pinagtatabuyan na hindi nakikita. Habang lumalalim ang umaga ay dumami ang mga kwentong iyon. Ang mga matatanda ay nagtipon sa ilalim ng malaking puno ng acacia sa gitna ng baryo. Doon nila tahimik na pinag-usapan ang mga nangyayari. Ang ilan sa kanila ay nagbanggit ng isang pangalang matagal nang hindi naririnig. Ang Engkantong Unggoy. Ang pangalang iyon ay nagdala ng katahimikan sa kanilang pag-usap. Ang ilan ay nagbaba ng kanilang tingin habang ang iba ay nagmasid sa kagubatan na tila may inaasahang lilitaw mula sa mga puno. Maraming taon na ang lumipas mula nang huling marinig ang tungkol sa nilalang na iyon. Ang mga kwento tungkol dito ay halos naging alamat na lamang sa mga bata. Ngunit ngayon ay tila may mga palatandaan na ang lumang kwento ay muling nagiging totoo. Si Mateo ay nagpunta sa bukid ng may mabigat na isip. Habang siya ay naglalakad sa makitid na daan, ay napansin niya ang kakaibang katahimikan ng kagubatan. Karaniwan ay maririnig ang huni ng mga ibon at ang galaw ng mga hayop sa damuhan. Ngunit sa araw na iyon ay tila tahimik ang buong paligid. Habang siya ay naglalakad ay may nakita siyang mga bakas sa lupa malapit sa gilid ng kagubatan. Ang mga bakas ay hindi tulad ng sa tao at hindi rin tulad ng sa karaniwang hayop. Malaki ang mga yapak at malalim ang pagkakabaon sa lupa na tila gawa ng isang mabigat na nilalang. Huminto si Mateo at matagal na tinitigan ang mga bakas. Ang kaniyang dibdib ay dahan-dahang bumigat habang iniisip ang posibilidad na ang mga kwento ng baryo ay maaaring may katotohanan. Ang hangin ay biglang umihip mula sa loob ng kagubatan. Ang mga dahon ng mga puno ay kumaluskos at ang mga sanga ay bahagyang gumalaw. Sa sandaling iyon ay nakaramdam si Mateo ng malamig na kilabot sa kaniyang likod. Unti-unti siyang napatingin sa loob ng kagubatan. Sa pagitan ng mga punong kahoy ay may isang anyo na nakaupo sa sanga ng isang matandang puno. Ang katawan nito ay bahagyang nakatago sa dilim ng mga dahon, ngunit ang dalawang mata nito ay maliwanag at nakatingin ng diretso kay Mateo. Hindi gumalaw ang nilalang. Tahimik lamang itong nakamasid. At sa katahimikan ng umagang iyon ay muling nakita ni Mateo ang nilalang na matagal nang binabanggit sa mga alamat ng baryo ng Rasop. Ang Engkantong Unggoy ay naroon. Tila matagal na nitong hinihintay ang sandaling iyon. Nakatayo si Mateo sa gilid ng kagubatan habang ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa nilalang na nasa sanga ng matandang puno. Tahimik ang buong paligid. Ang hangin ay tila huminto at ang mga dahon ay hindi gumagalaw. Sa sandaling iyon ay parabang ang buong mundo ay nakamasid sa pagkikita ng tao at ng nilalang na matagal nang naninirahan sa anino ng kagubatan. Ang Engkantong Unggoy ay hindi gumalaw. Ang katawan nito ay nakaupo sa sanga na parang isang bantay ng kagubatan. Ang mga mata nito ay maliwanag at matalim. Ang anyo nito ay kakaiba ngunit hindi nakakatakot sa paraang inaasahan ni Mateo. May kakaibang talino at lalim sa tingin nito na tila naglalaman ng mahabang panahon ng pagmamasid sa mundo ng mga tao. Unti-unting umurong si Mateo ng isang hakbang. Ang kaniyang dibdib ay mabigat at ang kaniyang paghinga ay mabagal. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ang mga kwento ng baryo ay nagsasabi na ang mga nilalang ng kagubatan ay hindi dapat ginagambala. Ngunit sa sandaling iyon ay tila ang nilalang mismo ang nagpakita sa kanya. Ang Engkantong Unggoy ay bahagyang gumalaw. Ang buntot nito ay umindayog at ang katawan nito ay tumayo sa sanga. Ang galaw nito ay mabilis ngunit tahimik.
Pagkatapos ng ilang sandali ay tumalon ito mula sa puno patungo sa isa pang sanga na mas malapit sa gilid ng kagubatan. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito. Ang katawan nito ay matangkad at malakas. Ang balahibo nito ay kulay kayumanggi na may bahagyang gintong kinang sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang mukha nito ay parang unggoy, ngunit ang mga mata nito ay tila may pag-unawa na hindi pangkaraniwan sa isang hayop. Hindi gumagalaw si Mateo. Pakiramdam niya ay may isang tahimik na pag-uusap na nagaganap sa pagitan nila kahit walang salita. Maya-maya ay tumalon muli ang nilalang at bumaba sa lupa. Tumayo ito sa pagitan ng mga punong kahoy at nanatiling nakatingin kay Mateo. Ang pagitan nila ay ilang hakbang lamang, ngunit tila may hangganan na hindi maaaring tawirin. Ang hangin ay muling umihip at ang mga dahon ay kumaluskos sa paligid. Ang araw ay sumisilip sa pagitan ng mga sanga at nagbibigay ng liwanag sa kakaibang tagpo. Sa sandaling iyon ay napansin ni Mateo na ang engkantong unggoy ay hindi mukhang galit o mabangis. Sa halip ay tila nagmamasid lamang ito na parang sinusuri ang taong nasa harap nito. Pagkaraan ng ilang sandali ay dahan-dahan itong lumingon patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Para bang may narinig itong hindi marinig ni Mateo. Pagkatapos ay muling bumalik ang tingin nito kay Mateo. Ang mga mata nito ay kumislap sa liwanag ng araw. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, ay tumalikod ang nilalang at naglakad papasok sa loob ng kagubatan. Hindi ito tumakbo at hindi rin ito nagmadali. Ang lakad nito ay mabagal at tiyak na parang alam nito na susundan ito ng mga mata ni Mateo hanggang sa ito ay mawala sa pagitan ng mga puno. Nanatiling nakatayo si Mateo sa gilid ng kagubatan habang ang nilalang ay unti-unting nawala sa kaniyang paningin. Ang kaniyang isip ay puno ng mga tanong. Ang nilalang ba ay nagpakita lamang upang magmasid? O may nais itong ipahiwatig? Habang iniisip niya iyon, ay napansin niya ang isang bagay sa lupa kung saan tumayo ang nilalang. May isang maliit na bagay na naiwan sa damuhan. Lumapit si Mateo at dahan-dahang pinulot ang bagay na iyon. Ito ay isang lumang piraso ng bato na may kakaibang ukit. At sa sandaling hinawakan niya iyon ay nakaramdam siya ng kakaibang lamig na tila may dalang lihim mula sa kailaliman ng kagubatan ng Rasub. Hawak ni Mateo ang maliit na bato na may ukit habang nakatayo sa gilid ng kagubatan. Tahimik ang paligid ngunit tila may kakaibang bigat sa hangin. Ang bato ay malamig at makinis. Ang ukit dito ay hindi pangkaraniwang hugis. Parang mga lumang simbolo na matagal nang nilamon ng panahon. Matagal itong tinitigan ni Mateo. Pakiramdam niya ay hindi lamang basta bato ang kaniyang hawak. May kakaibang pakiramdam na tila may nakatagong kwento ang bagay na iyon. Ang mga linya ng ukit ay paikot at malalim na parang ginawa ng isang kamay na may matinding layunin. Unti-unti siyang napatingin muli sa kagubatan. Wala na ang engkantong unggoy. Ang mga puno ay nakatayo lamang sa katahimikan at ang hangin ay muling nagiging banayad. Ngunit sa loob ng kaniyang isip ay malinaw ang alaala ng nilalang na nakatingin sa kaniya. Naglakad si Mateo pabalik sa baryo habang hawak pa rin ang bato. Habang siya ay naglalakad sa makitid na daan, ay pakiramdam niya ay may nagmamasid mula sa likuran. Ilang beses siyang lumingon ngunit ang kaniyang nakita lamang ay ang mga punong kahoy at ang tahimik na damuhan. Pagdating niya sa kanilang bahay ay nakita niya ang kaniyang lola na nakaupo pa rin sa harap ng mesa. Nang makita siya ng matanda ay napansin nito ang kakaibang anyo ng kaniyang apo. Mabigat ang tingin ni Mateo at tila may malalim na iniisip. Lumapit siya at inilagay ang bato sa ibabaw ng mesa. Tahimik na tinitigan niyo ng kaniyang lola. Matagal na sandali ang lumipas habang ang matandang babae ay nakatingin sa ukit ng bato. Ang kaniyang mga mata ay dahan-dahang naging mabigat na tila may naaalalang matagal nang nakalimutan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas mabigat kaysa sa katahimikan ng kagubatan. Sa wakas ay dahan-dahang hinawakan ng matanda ang bato. Ang kaniyang mga daliri ay marahang dumaan sa mga ukit na parang kinikilala ang mga hugis na iyon. Ang mukha ng matanda ay naging seryoso. Sa sandaling iyon ay tila bumalik sa kaniyang alaala ang isang kwento na matagal nang hindi binabanggit sa baryo. Ang bato na iyon ay hindi karaniwang bagay. Ito ay tanda ng mga nilalang na matagal nang naninirahan sa kagubatan ng Rasub. Maraming taon na ang lumipas mula nang huling makita ang ganitong bato. Ang mga matatanda noong unang panahon ay nagsasabing ang ganitong mga bato ay ginagamit bilang tanda ng presensya ng mga nilalang ng kagubatan.
Hindi ito iniiwan ng walang dahilan. Kung ang isang tao ay makakatagpo ng ganitong bato, ay nangangahulugan na siya ay napansin ng mga nilalang na nakatira sa kagubatan. Tahimik na nakaupo si Mateo habang iniisip ang mga bagay na iyon. Hindi niya sinabi ang lahat ng kaniyang nakita. Ngunit alam niya na may malaking kahulugan ang pangyayaring iyon. Ang araw ay dahan-dahang lumubog at ang baryo ay muling nabalot ng dilim ng gabi. Isa-isa nang nagsara ng kanilang mga pintuan ang mga tao sa baryo. Ang mga lampara ay nagsimulang sindihan at ang mga aso ay nagbantay sa kanilang mga bakuran. Ngunit sa kagubatan ng Rasub ay may isang nilalang na nakaupo sa mataas na sanga ng matandang puno. Ang engkantong unggoy ay nakatingin sa baryo. Ang mga mata nito ay tahimik ngunit matalim. Para bang sinusundan nito ang bawat galaw ng binatang nakatagpo ng bato. Sa katahimikan ng gabi ay nanatili itong nakamasid at sa kailaliman ng kagubatan ay may mga lihim na nagsisimula pa lamang gumalaw. Ang baryo ng Rasub ay hindi pa alam na ang kanilang katahimikan ay unti-unti nang nagbabago. Ang gabi sa baryo ng Rasub ay muling bumalot sa katahimikan. Ang mga ilaw ng lampara sa mga bahay ay unti-unting namatay habang ang mga tao ay natulog matapos ang mahabang araw ng gawain. Ang hangin ay malamig at ang mga punong kahoy sa paligid ng baryo ay nakatayo na parang mga tahimik na bantay sa dilim. Sa loob ng maliit na bahay ni Mateo ay nakahiga ang binata ngunit hindi siya makatulog. Ang kaniyang isip ay patuloy na bumabalik sa mga pangyayari sa kagubatan. Ang mukha ng engkantong unggoy at ang kakaibang bato na may ukit ay hindi mawala sa kaniyang alaala. Sa ibabaw ng mesa ay nakalagay pa rin ang bato. Ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa bintana at bahagyang tumatama sa ukit nito. Sa ilalim ng maputlang liwanag ay tila mas malinaw ang mga simbolo na nakaukit sa bato. Habang nakahiga si Mateo ay pakiramdam niya ay may kakaibang presensya sa paligid ng bahay. Hindi ito ingay at hindi rin galaw ng hangin. Ito ay isang pakiramdam na tila may nagbabantay sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa bakuran na naliliwanagan ng buwan. Tahimik ang paligid at ang mga punong kahoy ay bahagyang gumagalaw sa mahinang hangin. Sa sandaling iyon ay may isang anino na dumaan sa gilid ng kanilang bakod. Mabilis lamang ang galaw nito ngunit malinaw na hindi iyong karaniwang hayop. Ang anino ay matangkad at maliksi na parang isang nilalang na sanay sa paggalaw sa dilim. Hindi gumalaw si Mateo habang nakamasid sa labas. Maya-maya ay tumahol ang aso ng kanilang kapitbahay. Ang tahol nito ay malakas at puno ng babala. Ilang sandali pa ay may isa pang aso na tumahol sa kabilang bahagi ng baryo. Unti-unting kumalat ang tahol ng mga aso sa buong Rasub. Sa loob ng kagubatan na malapit sa baryo ay may isang nilalang na tahimik na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Ang engkantong unggoy ay bumaba mula sa mataas na sanga at naglakad sa ilalim ng madilim na dahon ng kagubatan. Ang mga galaw nito ay mabilis at tahimik na parang bahagi ng hangin at anino. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim habang nakatingin sa direksyon ng baryo. Hindi ito lumalapit sa mga bahay ng mga tao ngunit nananatili ito sa hangganan kung saan nagtatapos ang kagubatan at nagsisimula ang lupain ng baryo. Sa sandaling iyon ay tumigil ito sa isang malaking bato sa gilid ng kagubatan. Mula sa kinatatayuan nito ay malinaw ang tanawin ng baryo ng Rasub. Tahimik nitong pinagmasdan ang mga bahay na nakapikit sa dilim ng gabi. Ang hangin ay dumaan sa mga dahon at ang mga anino ng mga puno ay gumalaw sa lupa. Sa loob ng baryo ay nakatayo pa rin si Mateo sa harap ng bintana. Hindi niya alam kung bakit ngunit pakiramdam niya ay may isang pares ng mata na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Hindi niya makita ang nilalang, ngunit ang pakiramdam ng pagmamasid ay malinaw. Sa kagubatan ay bahagyang tumingala ang engkantong unggoy sa liwanag ng buwan. Ang mukha nito ay tahimik ngunit puno ng lalim. Para bang may matagal ng dahilan kung bakit ito nagbabantay sa baryo ng Rasub. Ang gabi ay nagpatuloy sa katahimikan. Ngunit sa pagitan ng baryo at ng kagubatan ay may isang ugnayan na unti-unti nang nabubuo. At ang bato na hawak ni Mateo ay tila isang susi sa lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng katahimikan ng Rasub. Ang umaga sa baryo ng Rasub ay dumating na may manipis na hamog na nakalatag sa mga bukid at damuhan. Ang araw ay dahan-dahang sumikat mula sa likod ng mga bundok at ang liwanag nito ay unti-unting nagbigay buhay sa tahimik na baryo.
Ang mga tao ay muling nagsimulang gumalaw sa kanilang mga gawain, ngunit ang kakaibang pakiramdam sa hangin ay nananatili pa rin. Si Mateo ay lumabas ng kanilang bahay habang ang kaniyang isip ay puno pa rin ng mga pangyayari noong gabi. Ang mga tahol ng aso at ang aninong gumalaw sa gilid ng bakuran ay malinaw pa rin sa kaniyang alaala. Ngunit higit sa lahat ay ang bato na may ukit na nakapatong sa mesa. Lumapit siya sa mesa at muling kinuha ang bato. Ang lamig nito ay pareho pa rin, ngunit ngayon ay tila mas mabigat ang pakiramdam nito sa kaniyang kamay. Ang mga ukit sa bato ay parang mas malinaw sa liwanag ng umaga. Sa labas ng bahay ay maririnig ang mga boses ng mga tao sa baryo. May mga nag-uusap tungkol sa mga tahol ng aso noong gabi. May ilan na nagsabing may nakita silang anino sa gilid ng kagubatan. Ang iba naman ay nagsabing may narinig silang kakaibang galaw sa mga puno. Ang mga kwento ay muling bumalik sa isang pangalan na matagal nang hindi binabanggit ng malakas sa baryo. Ang Engkantong Unggoy. Habang hawak ni Mateo ang bato ay napatingin siya sa kagubatan sa malayo. Ang mga punong kahoy ay tahimik at tila walang galaw. Ngunit sa kaniyang loob ay alam niyang may nagmamasid mula sa kailaliman ng mga punong iyon. Nagpasya siyang lumakad papunta sa gilid ng kagubatan. Ang makitid na daan patungo roon ay dumaraan sa damuhan at mga palayan. Habang siya ay naglalakad, ay ramdam niya ang kakaibang katahimikan ng lugar. Pagdating niya sa hangganan ng kagubatan ay tumigil siya. Ang lilim ng matataas na puno ay bumabalot sa lupa at ang hangin mula sa loob ay malamig at mabigat. Dahan-dahan siyang pumasok sa pagitan ng mga puno. Ang lupa sa loob ng kagubatan ay basa at natatakpan ng mga nalaglag na dahon. Ang liwanag ng araw ay bahagyang pumapasok lamang sa pagitan ng mga sanga, kaya ang paligid ay tila laging nasa pagitan ng liwanag at dilim. Habang siya ay naglalakad, ay napansin niya ang ilang lumang bato na nakatayo sa gitna ng mga puno. Ang mga batong iyon ay may mga ukit na halos kapareho ng nasa bato na kaniyang hawak. Huminto si Mateo sa harap ng isa sa mga batong iyon. Ang mga simbolo sa bato ay malalim at matagal nang nakaukit. Ang mga linya nito ay tila bumubuo ng mga hugis na hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit pakiramdam niya ay may mahalagang kahulugan ang mga ito. Ang katahimikan ng kagubatan ay biglang naging mas mabigat. Sa likuran ni Mateo ay may narinig na mahinang galaw ng mga dahon. Unti-unti siyang lumingon. Sa ibabaw ng isang malaking sanga ay naroon ang nilalang na matagal nang nagmamasid sa kanya. Ang Engkantong Unggoy. Ang mga mata nito ay maliwanag at nakatutok sa bato na hawak ni Mateo. Hindi ito gumagalaw. Tahimik lamang itong nakamasid. At sa gitna ng sinaunang mga batong may ukit sa loob ng kagubatan ng Rasub, ay nagtagpo muli ang landas ng tao at ng nilalang na matagal ng bantay ng lihim ng lugar na iyon. Sa kailaliman ng kagubatan ng Rasub ay nakatayo si Mateo sa harap ng mga sinaunang batong may ukit. Ang paligid ay tahimik at ang liwanag ng araw ay bahagyang pumapasok lamang sa pagitan ng mga makakapal na sanga ng puno. Ang hangin ay malamig at ang lupa ay natatakpan ng makapal na dahon na matagal nang nalaglag mula sa mga punong nakapaligid. Sa itaas ng isang malaking sanga ay naroon ang Engkantong Unggoy. Tahimik itong nakaupo at ang mga mata nito ay nakatutok sa bato na hawak ni Mateo. Ang liwanag na dumadaan sa mga dahon ay tumatama sa balahibo nito at nagbibigay ng mahinang kinang sa katawan nito. Hindi gumagalaw si Mateo. Pakiramdam niya ay may isang hindi nakikitang hangganan sa pagitan nila ng nilalang. Ang katahimikan ay tila isang uri ng pag-uusap na hindi nangangailangan ng salita. Unti-unting bumaba ang Engkantong Unggoy mula sa sanga. Ang galaw nito ay mabilis ngunit kontrolado. Lumapag ito sa lupa sa pagitan ng mga punong kahoy at tumayo ng tuwid habang nakatingin pa rin kay Mateo. Ang pagitan nila ay ilang hakbang lamang. Ang nilalang ay hindi nagpapakita ng galit o banta. Ang mga mata nito ay tila puno ng paggunawa at pagmamasid. Para bang sinusuri nito ang tao na nasa harap nito. Si Mateo ay nanatiling tahimik habang hawak ang bato. Ang kaniyang mga daliri ay bahagyang humigpit sa maliit na bagay na iyon. Pakiramdam niya ay mahalaga ang bato sa kung anuman ang nangyayari sa loob ng kagubatan. Maya-maya ay bahagyang gumalaw ang Engkantong Unggoy. Lumapit ito ng isang hakbang sa mga batong may ukit na nakatayo sa gitna ng lugar. Ang mga batong iyon ay tila bahagi ng isang lumang puok na matagal nang nakalimutan ng mga tao ng baryo. Ang nilalang ay tumigil sa harap ng isa sa pinakamalaking bato. Ang ibabaw nito ay puno ng mga simbolo
na halos kapareho ng nasa bato na hawak ni Mateo. Unti-unting itinaas ng nilalang ang isang kamay at hinawakan ang ukit sa bato. Ang galaw nito ay marahan na parang may paggalang sa sinaunang bagay na iyon. Ang hangin sa paligid ay bahagyang gumalaw. Ang mga dahon sa itaas ay kumaluskos. Ang liwanag ng araw ay sumilip sa pagitan ng mga sanga at tumama sa mga ukit ng bato. Sa sandaling iyon ay napansin ni Mateo na ang mga simbolo sa batong hawak niya ay tila kahawig ng isang bahagi ng mga ukit sa malaking bato sa harap ng nilalang. Para bang ang maliit na bato ay bahagi ng isang mas malaking kwento na nakaukit sa mga sinaunang bato sa kagubatan. Ang engkantong unggoy ay muling tumingin kay Mateo. Ang mga mata nito ay tahimik, ngunit tila may ipinahihiwatig. Unti-unti itong umurong ng ilang hakbang at tumingin sa malaking bato. Pagkatapos ay muli itong tumingin sa bato na hawak ni Mateo. Ang kilos ng nilalang ay tila isang paanyaya. Ang katahimikan ng kagubatan ay naging mas malalim habang nakatayo si Mateo sa gitna ng mga batong may ukit. Sa kaniyang kamay ay hawak niya ang maliit na bato na tila may mahalagang papel sa lihim ng lugar na iyon. Sa harap niya ay nakatayo ang engkantong unggoy na tila nagbabantay sa isang sinaunang lihim. At sa gitna ng mga punong kahoy ng kagubatan ng Rasub ay unti-unting nagbubukas ang isang kwento na matagal nang nakatago sa alaala ng lupa at bato. Nakatayo si Mateo sa gitna ng sinaunang puok sa loob ng kagubatan ng Rasub. Ang paligid ay puno ng matataas na puno at ang lupa ay natatakpan ng mga lumang dahon. Sa gitna ng lugar ay nakatayo ang mga batong may malalim na ukit na tila ginawa ng mga kamay mula sa isang panahon na matagal nang lumipas. Sa kaniyang harapan ay ang malaking bato na may mga simbolo. Sa kaniyang kamay ay ang maliit na batong nakuha niya sa gilid ng kagubatan. Ang mga ukit sa dalawang bato ay tila magkakaugnay na parang bahagi ng isang lumang mensahe na matagal nang nakatago. Ang engkantong unggoy ay nakatayo malapit sa malaking bato. Tahimik itong nagmamasid habang ang mga mata nito ay nakatutok sa kamay ni Mateo. Ang hangin ay bahagyang gumalaw sa mga dahon sa itaas. Ang katahimikan ng kagubatan ay tila naghihintay. Unti-unting lumapit si Mateo sa malaking bato. Ang kaniyang mga hakbang ay mapagal at maingat. Habang siya ay lumalapit ay mas malinaw niyang nakikita ang mga ukit sa ibabaw ng bato. Ang mga simbolo ay paikot at magkakadugtong. Ang ilan ay hugis ng mga hayop. Ang iba ay parang mga alon ng hangin at tubig. Ang ilan naman ay tila larawan ng mga bituin sa kalangitan. Kuminto si Mateo sa harap ng bato. Dahan-dahan niyang itinaas ang maliit na bato na kaniyang hawak. Sa sandaling iyon ay napansin niya ang isang bahagi ng malaking bato na may hugis na halos kapareho ng maliit na bato. Ang bahagi na iyon ay parang isang puwang na matagal nang walang laman. Ang engkantong unggoy ay nanatiling nakatingin. Ang mga mata nito ay maliwanag sa ilalim ng liwanag na dumadaan sa mga dahon. Ang paligid ay tahimik na parang ang buong kagubatan ay nagmamasid. Unti-unting inilapit ni Mateo ang maliit na bato sa puwang sa malaking bato. Ang kaniyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang ginagawa yon. Sa sandaling magdikit ang dalawang bato ay may mahinang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay bahagyang umihip mula sa kailaliman ng kagubatan. Ang mga dahon sa itaas ay kumaluskos na parang may dumaan na hindi nakikita. Ang mga ukit sa malaking bato ay tila mas naging malinaw sa ilalim ng liwanag ng araw. Hindi ito isang malakas na pangyayari. Walang ingay at walang bigla ang pagbabago. Ngunit ang pakiramdam sa lugar ay nagbago. Para bang may isang matagal nang nakasarang lihim na bahagyang nabuksan. Si Mateo ay napatingin sa engkantong unggoy. Ang nilalang ay nakatingin sa malaking bato. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumapit ng ilang hakbang. Ang mga mata nito ay tahimik ngunit puno ng lalim. Sa sandaling iyon ay tila naging malinaw na ang puok na iyon ay hindi lamang karaniwang bahagi ng kagubatan. Ito ay isang sinaunang lugar na matagal nang nakalimutan ng mga tao ng Rasub. Isang lugar na may connection sa mga nilalang na naninirahan sa kagubatan. Habang nakatayo si Mateo sa harap ng bato, ay may naramdaman siyang kakaibang pagbabago sa hangin. Ang katahimikan ng kagubatan ay tila naging mas malalim. Sa malayong bahagi ng mga puno ay may mga aninong gumalaw. Hindi malinaw ang mga anyo, ngunit tila may mga mata na nagmamasid mula sa likod ng mga punong kahoy. Ang engkantong unggoy ay bahagyang tumingala sa direksyon ng mga anino. Ang mukha nito ay nanatiling kalmado, ngunit ang katawan nito ay naging handa.
Sa gitna ng sinaunang pook na iyon ay nagsisimulang magising ang mga lihim na matagal nang natutulog sa ilalim ng kagubatan ng Rasub. Sa gitna ng sinaunang pook sa loob ng kagubatan ng Rasub ay nanatiling nakatayo si Mateo sa harap ng malaking bato na may mga ukit. Ang maliit na bato na kaniyang hawak ay nakalapat na sa puwang ng malaking bato. Ang mga simbolo sa paligid nito ay tila naging mas malinaw sa ilalim ng liwanag na dumaraan sa pagitan ng mga dahon. Ang hangin ay bahagyang gumagalaw at ang mga sanga ng puno ay kumakaluskos ng marahan. Ngunit sa kabila ng banayad na galaw ng kalikasan ay may kakaibang pakiramdam sa paligid. Ang katahimikan ng kagubatan ay tila mas mabigat kaysa dati. Sa malayong bahagi ng mga punong kahoy ay may mga anino na gumagalaw. Hindi malinaw ang mga anyo ngunit ang presensya ng mga iyon ay ramdam sa hangin. Ang engkantong unggoy ay nakatayo sa tabi ng malaking bato. Ang katawan nito ay tuwid at ang mga mata nito ay nakatuon sa direksyon ng mga anino. Ang mga balahibo sa kaniyang katawan ay bahagyang gumalaw sa ihip ng hangin. Hindi ito natatakot. Sa halip ay tila handa ito na harapin ang anumang nagmamasid mula sa dilim ng kagubatan. Si Mateo ay dahan-dahang lumingon patungo sa direksyon ng mga anino. Ang kaniyang dibdib ay mabigat at ang kaniyang paghinga ay mabagal. Hindi niya makita ng malinaw kung ano ang gumagalaw sa pagitan ng mga puno, ngunit alam niyang hindi lamang sila ang naroon sa pook na iyon. Ang mga anino ay unti-unting gumalaw sa pagitan ng mga punong kahoy. Ang mga dahon ay bahagyang umuga habang ang mga anyo ay lumalapit sa gilid ng sinaunang pook. Ngunit nanatili silang nakatago sa likod ng mga puno. Para bang may pag-aalangan silang lumapit sa mismong gitna ng lugar kung saan nakatayo ang mga batong may ukit. Ang hangin ay dumaan muli sa paligid at ang liwanag ng araw ay sumilip sa pagitan ng mga sanga. Ang mga simbolo sa malaking bato ay bahagyang kumislap sa ilalim ng liwanag. Sa sandaling iyon ay napansin ni Mateo na ang engkantong unggoy ay bahagyang lumapit sa bato at muling hinawakan ang ukit nito. Ang galaw nito ay mabagal at tila may paggalang. Ang paligid ay nanatiling tahimik. Ang mga anino sa malayo ay hindi na lumapit pa. Sa halip ay nanatili silang nagmamasid mula sa pagitan ng mga puno. Unti-unting tumingin ang engkantong unggoy kay Mateo. Ang mga mata nito ay may lalim na tila naglalaman ng mahabang panahon ng pag-aalaga sa kagubatan. Sa sandaling iyon ay tila malinaw na ang pook na iyon ay isang lugar na may malaking kahalagahan sa mga nilalang na naninirahan sa kagubatan. Ang bato na inilagay ni Mateo ay tila bahagi ng isang sinaunang bantay ng lugar na iyon. Habang nananatili ang katahimikan, ay unti-unting umatras ang mga anino sa pagitan ng mga puno. Ang kanilang presensya ay dahan-dahang nawala sa loob ng kagubatan. Ang mga dahon ay muling tumahimik. Ang hangin ay naging banayad. Sa gitna ng sinaunang pook ay muling naghari ang katahimikan. Ngunit alam ni Mateo na ang nangyari sa araw na iyon ay simula lamang ng mas malaking lihim na nakatago sa kagubatan ng Rasub. Ang engkantong unggoy ay muling tumingin sa malaking bato. At sa katahimikan ng kagubatan ay tila nagpatuloy ang pagbabantay ng mga nilalang na matagal nang nag-aalaga sa lihim ng lugar na iyon. Ang sinaunang pook sa loob ng kagubatan ng Rasub ay muling nabalot ng katahimikan matapos umatras ang mga aninong nagmamasid mula sa pagitan ng mga puno. Ang hangin ay dumaan ng marahan sa mga dahon at ang liwanag ng araw ay patuloy na sumisilip sa pagitan ng makakapal na sanga. Nakatayo pa rin si Mateo sa harap ng malaking bato na may ukit. Ang maliit na bato na kaniyang inilagay ay nakapirmi na sa puwang nito. Ang mga simbolo sa paligid ay tila bumuo ng isang lumang larawan na matagal nang nakatago sa ilalim ng katahimikan ng kagubatan. Sa kaniyang tabi ay ang engkantong unggoy na nananatiling tahimik. Ang mga mata nito ay nakatingin sa malaking bato na parang binabantayan ng isang bagay na mahalaga sa loob ng maraming taon. Ang paligid ay parang isang puok na hindi lamang basta bahagi ng kagubatan. Ang mga batong nakatayo sa paligid ay tila mga bantay ng isang lihim na matagal nang itinago mula sa mga tao ng baryo. Unti-unting lumakad si Mateo palibot sa malaking bato. Ang kaniyang mga mata ay dumaan sa bawat ukit na nakaukit sa ibabaw nito. Ang mga simbolo ay tila may kwento ng isang lumang panahon kung kailan ang kagubatan at ang mga nilalang nito ay mas malapit sa mundo ng mga tao. Sa sandaling iyon ay napansin niya ang isang bahagi ng bato na may ukit na kahawig ng anyo ng isang unggoy na nakatayo sa ilalim ng mga punong kahoy. Sa paligid nito ay may mga simbolo na parang alon ng hangin at mga hugis ng bituin sa kalangitan.
Ang larawan ay tila nagpapakita ng isang nilalang na nagbabantay sa kagubatan. Ang engkantong unggoy ay nanatiling nakamasid habang si Mateo ay nakatingin sa mga ukit. Ang mga mata nito ay tila alam ang kahulugan ng mga simbolong iyon. Ang hangin ay bahagyang umihip at ang mga dahon sa itaas ay kumaluskos ng marahan. Sa malayo ay maririnig ang mahinang tunog ng kagubatan na muling nagiging buhay. Sa gitna ng sinaunang puok ay dahan-dahan na unawaan ni Mateo na ang bato na kaniyang inilagay ay hindi lamang isang piraso ng lumang bagay. Ito ay bahagi ng isang bantay na matagal nang nagpoprotekta sa lugar na iyon. Ang engkantong unggoy ay tila isa sa mga tagapagbantay ng lihim ng kagubatan. Ang mga batong may ukit ay parang mga paalala ng isang panahon kung kailan ang mga nilalang ng kagubatan at ang mundo ng mga tao ay hindi pa ganap na magkahiwalay. Unti-unting lumingon ang engkantong unggoy patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ang katawan nito ay naging handa na parang may nararamdaman itong galaw mula sa malayo. Pagkatapos ay muli itong tumingin kay Mateo. Ang mga mata nito ay tahimik ngunit tila may paalala. Ang kagubatan ng Rasub ay may mga lihim na hindi pa ganap na nauunawaan ng mga tao. Ang sinaunang puok na iyon ay simula lamang ng isang mas malalim na kwento na nakatago sa ilalim ng mga punong kahoy at bato. Habang ang araw ay unti-unting bumababa sa langit, ay nanatiling nakatayo si Mateo sa gitna ng mga batong may ukit. Sa kaniyang harapan ay ang engkantong unggoy na tahimik na nagbabantay sa kagubatan. At sa kailaliman ng Rasub ay may mga lihim pang naghihintay na matuklasan sa mga darating na araw. Lumipas ang maraming araw matapos ang pagtuklas ni Mateo sa sinaunang puok sa kagubatan ng Rasub. Ang baryo ay bumalik sa payak nitong pamumuhay, ngunit sa loob ng puso ni Mateo ay may pagbabago na hindi na maaaring balikan. Tuwing umaga ay pumupunta siya sa gilid ng kagubatan at tahimik na nagmamasid sa pagitan ng mga puno. Hindi na siya nakakaramdam ng takot. Sa halip ay may kakaibang paggalang siyang nararamdaman sa lugar na iyon. Ang maliit na bato na minsang kaniyang natagpuan ay nanatili na sa puwang ng malaking bato sa sinaunang puok. Mula nang maibalik iyon ay tila naging mas payapa ang kagubatan. Ang mga hayop ay muling gumalaw sa ilalim ng mga puno at ang hangin ay naging banayad na parang may nabalik na balanse sa kalikasan. Paminsan-minsan ay muling nagpapakita ang engkantong unggoy sa mga sanga ng matataas na puno. Hindi ito lumalapit sa baryo, ngunit tahimik itong nagmamasid sa hangganan ng kagubatan. Sa bawat pagkakataon na makita ito ni Mateo ay nananatili lamang silang nakatingin sa isa't isa sa pagitan ng mga punong kahoy. Walang salita ngunit may malinaw na pag-unawa sa pagitan nila. Unti-unti ring napansin ng mga tao sa baryo na tila naging mas maaliwalas ang kanilang paligid. Ang mga pananim ay mas mabilis lumago at ang mga ilog ay nanatiling malinaw ang tubig. Hindi alam ng karamihan kung bakit nagbago ang mga bagay na iyon. Ngunit sa loob ng kagubatan ay nananatiling nakatayo ang mga sinaunang bato na may ukit. Tahimik silang nagbabantay sa lihim ng lugar na iyon. At sa ibabaw ng isa sa mga sanga ng matandang puno ay naroon ang engkantong unggoy na patuloy na nagmamasid sa kagubatan na matagal na nitong pinangangalagaan. Sa paglipas ng panahon ay tumanda si Mateo ngunit hindi niya kailanman kinalimutan ang araw unang nagtagpo ang kaniyang landas at ang nilalang ng kagubatan. Ang kwento ng engkantong unggoy sa baryo ng Rasub ay nanatiling lihim sa karamihan. Ngunit sa puso ng kagubatan ay patuloy na nabubuhay ang pantay na nag-aalaga sa balanse ng kalikasan. Habang ang mga punong kahoy ay patuloy na lumalaki at ang hangin ay patuloy na dumadaan sa mga dahon ay nananatiling tahimik ang bantay ng Rasub. Ang engkantong unggoy na magpakailanman ay nagbabantay sa lihim ng kagubatan at sa katahimikan ng lupain.